Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po mga kapatid sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito ay panibagong pag-aaral tayo. Ang atin pong topic ngayon ay pinamagatan pong order or Ordo Salutis in Reformed Theology, o sa English po ay yung Order of Salvation. Mahalagang pag-aralan ang mga bagay na ito mga kapatid upang ating mapagtanto bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos at lingkod ng Diyos, paano ba talaga tayo naligtas? Ano ba yung mga bahagdan ng proseso ng kaligtasan na ating natamo sa ating Panginoong Hesukristo? Saan po ba ito nagsisimula? Ano po ba ang kinalaman natin sa ating kaligtasan? Ito po ba'y may kinalaman talaga tayo o ito'y ang makapangyarihang biyaya lamang ng ating Diyos? Dito po nagkakaroon ng maraming mga kalituhan. Lalo na po ngayon na kung saan ay talamak na talamak yung receive and accept and you are saved. So parang ganun lang po kasimple. Tanggapin mo lang si Kristo, ligtas ka na, kahit na wala namang nakikitang epekto yung pagtanggap na yon. So mahalaga po na ating alamin ito. At ito po yung ating pinagmulang pananampalataya, kaya ito yung ating titingnan. We're not going to look at the order of salvation of other religion, but we are going to look the Reformed side or the Reformed perspective when it comes to the order of salvation. So makinig po kayo at samahan niyo po ako para at least makita natin nasa ang bahagdan ba ako talaga? Ako ba talaga ay ligtas? At paano ba ako naligtas? So, importanteng ano po ito? Doktrina. So, mga kapatid, the doctrine of Ordo Salutis or the Order of Salvation. Ordo Salutis is a Latin word na ang kahulugan ay Order of Salvation. Order, ibig sabihin, pagkakasunod-sunod. No? Outlines ng kaligtasan. It outlines the sequential steps or the sequential event in which God applies the benefits of redemption to the elect. So that is the meaning of the Ordo Salutis. The Ordo Salutis outlines the sequence of event na ginawa ng Diyos sa buhay ng isang tao hanggang sa siya ay dali niya sa langit. So, ito po yung malaking pakinabang para sa atin na ating maunawaan. Dahil hindi po natin kayang ipagtanggol at naniniwala po akong hindi rin natin kayang i-share sa iba kung hindi natin alam. Kaya napakahalagang maunawaan natin ang ating kaligtasan, paano ba tayo naligtas, para maibahagi natin at makapagpatotoo tayo ng tamang patotoo. Hindi yung ang testimony ng ating mga buhay ay lagi na lamang doon sa ako'y pinagpala, ako'y nagkaganito, ako'y gumaling, ako'y ganun. Hindi po eh. So, kailangan po yung nakasentro yon hindi lamang sa kagalingang pisikal o material na blessings ng buhay, kundi nakasentro sa kung anong ginawa ng Diyos sa ating mga kaluluwa. Kasi at the end of the day, ang importante rito ay ang usapin ng kaluluwa. Hindi ang usapin ng pisikal na pag-asenso o pisikal na kagalingan o anumang mga bagay na may kinalaman sa pisikal. Sinasabi nga ng Panginoon, mapapala ng tao, makamit man ng tao ang buong sanlibutan kung ipapahamak naman ang kanyang kaluluwa. So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang usapin ng kaluluwa. Kaya, sa Reformed Theology, in the Reformed Theology, salvation is wholly a work of God's sovereign grace. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Monergistic, ibig sabihin, Diyos lang ang siyang kumikilos at kumilos para sa ating kaligtasan. Hindi ikaw. Yung sinasabi mong ikaw ang nanampalataya, yung ikaw ang tumugon, hindi po yun totoo. Dahil alam naman natin sa ating mga sarili, wala tayong kapasidad na hanapin ang Diyos. Lagi na yan, paulit-ulit nyo nang naririnig dito yan. Sa state of total depravity, unless you don't believe on that, kasi kung hindi ka naniniwala na ikay namatay bunga ng kasalanan,
baka nga ikaw may kakayahan na magpasya para sa iyong sarili at sa iyong kaluluwa. Pero hindi ganun ang turo ng banal na kasulatan, at hindi naman nagsisinungaling ang Panginoon nang sinabi niya na kapag kinain nyo ang bunga ng aking ipinagbabawal na huwag ninyong kakainin, siguradong kayo mamamatay. At ang namatay doon ay ang ating mga kaluluwa. So dahil patay yung kaluluwa, kailangan buhayin yung kaluluwang yon, at ang may kapangyarihan lang gumawa ng pagbuhay ng kaluluwa ay ang Diyos. Amen? So, para yung kaluluwang yon makatugon sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos, kailangan siyang buhayin. And in the state of that total depravity or total inability or being dead, ang sabi ng Romans 3:11, no one seek God. So kaya ang ating paniniwala pagdating sa kaligtasan is wholly a work of God's sovereign grace. And yung proseso o ordo salutis reflects His eternal decree. The eternal declaration and the eternal plan of God. Kaya sa umagang ito, itong lecture na ito will explore the reformed understanding of Ordo Salutis and its biblical foundation, at kung anong implikasyon nito sa ating pananampalataya at sa ating buhay. Saan nagsimula ang lahat? Una, number 1, ang kaligtasan natin, referring to the believers, if you are a believer of the Lord, and if you are a Christians, saan nagsimula ang lahat? Nagsimula ba ang iyong kaligtasan sa iyong conversion? Hindi. Titingnan natin saan ito nagsimula sa liwanag ng Biblia. At makikita natin, nagsimula ito sa isipan ng Diyos nung tayo'y maging kabahagi ng kanyang election. Ang tawag doon, predestination. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ang nagpredestine ng lahat? Ang siyang nagtadhana ng lahat, ang lumikha ng lahat. Hindi po ginawa ng Diyos ang isang bagay nang wala siyang kontrol. Dahil kung gagawin niya ang isang bagay nang wala siyang kontrol, una, hindi siya sovereign, pangalawa, hindi siya Diyos. At maaaring kabilang lang siya doon sa mga Diyos-Diyosan ng mga iba't ibang relihiyon na merong scope lang ang kanilang kapangyarihan at hangganan ang kanilang kapangyarihan. Pero hindi ganon ang ating pagkakilala sa Diyos. Yung attributes ng Diyos ay all-knowing, omnipotent, omniscient. He is so powerful, sovereign Lord, and He can do anything, and He can be in everything. That is how we view and know our God. Amen po ba? So ang Diyos na ito, na nagplano ng lahat, bago pa likhain ang lahat, God is a great planner. Amen? He is not just a good creator. He planned everything from the beginning. Kaya kung ang pag-uusapan ay salvation, mga kapatid, planado ito ng Diyos. At kasama sa kanyang plano, yung tinatawag na pagpili ng kanyang mga anak bago palikhain ang sanlibutan. Ngayon mga kapatid, meron bang scriptural basis yung pinagsasabi mo, Pastor Ruel? Kasi po ito pong doktrinang ito ng predestination o ng election ang madalas na ipinupukol sa ating tinitindigang pananampalataya ng mga pastor na hindi nakakaunawa. Mga pastor na laging tinutulig sa hindi ikaganon ng Diyos, hindi siya pumipili ng kanyang ililigtas. Pero binabasa naman yung mga talata pertaining to this. Like for instance, Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Ano po ang sabi diyan? For He chose us in Him before the creation of the world. Paano mo ngayon pagtatagpuin na ang Diyos ang siyang pumipili kung sasabihin mong hindi totoo ang doctrine of election? Kaya yung mga pastor na against
sa tinig ng pag-asa, sa pagbibigay ng emphasis doon sa doktrina ng predestination. Sana naman, Pastor, magbasa-basa kayo. Nililin lang ninyo yung inyong mga kaanib eh. Pinapaniwala nyo yung mga tao na sila ang nagpapasya, sila ang may kapangyarihan sa mga desisyon when it comes to spirituality, where in reality, hindi. Kasi nga po, sa teaching po ng G12 ng mga Pentecostal, sa pagpaparami ng mga miyembro, kinukumbinsi ng mga pastor na ito na ang mga leader ng G12 ay mangumbinsi ng mga tao at magbuo ng kanilang 12 para makabuo sila ng 144 para dumami ang kanilang mga kapanalig. Pero mga kapatid, paano mo gagawin yon? No, kung magaling-galing kang magsalita, para lang networking yan, yung mga mambubudol na mga networking, nakakabudol talaga sila. Dahil ang mga ipinapangako doon, pag tinanggap mo si Kristo, aasenso buhay mo, magkakaayos kayong mag-asawa, kung may problema kayo, titino yung mga anak mong rebelde, aayos ang iyong negosyo. Yan naman po inaalok ng mga prosperity preachers at mga Pentecostals. Wala namang iba. Bago pa, noon pa man at magpahanggang ngayon, ganyan po yung estratehiya nila to convince people to come and join their church. Kaya napakadami nila eh. Pero hindi ganon. Kasi po ang Diyos ang siyang pumili at pumili ng kanyang ililigtas. Ephesians 1, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, for He chose us in Him when? Kailan? Before the creation of the world. Para ano? To be holy and blameless in His sight. So kung ikaw ay taga-Epeso at narinig mo ang sinasabing ito ni Pablo, na sinasabi niyang ang Diyos ang pumili sa iyo bago palikain ang sanlibutan, maiisip mo, aba, ganun pala yun. Pinili na pala ako ng Diyos bago palikain si Eva at si Adan. Bago palikain ang mga hayop, ang lupa, ang himpapawid at ang lahat. Yes! Yan ang paliwanag ni Pablo. At ito'y dahil sa pag-ibig. In love, He predestined us. For what? To be children of God. For adoption to sonship. Tandaan po ninyo, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na bago palikain ang sanlibutan, kasama ng Amang nagplano, kasama ng Amang gumawa ng lahat ng bagay, at kasama ng Amang nakapredestin para mamatay sa krus, kabilang na tayo ron. He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His with what? His pleasure and His will. No outside influence. Walang impluensya sa Diyos. Hindi dahil may ginawa kang mabuti, hindi dahil mabait ka, hindi dahil magaling ka, kaya ka pinili. No. It is in accordance with His pleasure and will. At dahil sa katotohanan ito, at ikaw ngayon ay mananampalataya at alam mong Kristiyano ka, ibibigay mo sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian. That is where it all started. It started with God's predestined will and pleasure. Amen? Yan din po sinasabi ng Romans 8:29-30. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, elect. So the same word po yun, predestination or elect. He also called, yung mga elect, tatawagin. Yung mga tinawag, papatawarin, pawawalang sala. At yung pinawalang sala, mag-glorify. Look at the order. Nakuha niyo po? Iisa-isahin po natin yan. Ano po? Yung na-predestined, na elect, ang susunod po niyan mamaya ay yung calling.
effectual calling. Mamaya po muna yon. So tingnan po natin, before the foundation of the world, God chose His people in Christ. Bago palikain ang sanlibutan, pinili na ng Diyos ang kanyang mga anak. Amen? Kaya hindi aksidente. Pag maboborn again kasi anak yun. Kaya yung pangangaral ng ebanghelyo, pagpipreach ng gospel, mas madali. Dahil yung sigurado, yung pinili ng Diyos sigurado, pag narinig ang ebanghelyo, maniniwala. Pero pag hindi elect, kahit anong gawin mong tumbling, hindi mo yan makukumbinsi. Pwede mong makumbinsing sumimba, pwede mong makumbinsing sumama sa G12 mo, pero hindi yan ligtas. Dahil yung pinili lang ng Diyos ang siyang totoong tutugon. Amen? Sila yung maaaring napaniwala, sila yung maaaring nakakita ng mga himala, sila yung maaaring mga nakumbinsi ng G12. At pagdating ng araw, magngangangalngal sa Panginoon at sasabing, Lord, kabilang ako sa G12 ni Uriel Balano. Naggawa kami ng himala. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Pero ano sabi ng Panginoon? Magsilayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nakikilala, mga manggagawa ng katampalasanan. Bakit? Kasi nabola lang sila ni Uriel Balano ng G12. Nabudo lang sila ng mga G12 marketing strategy. Hindi talaga sila pinili. Amen? So, makikita po natin this unconditional election. Listen to this. The election of God is not conditional. Kasi yung mga Pentecostal, yung iba, naniniwala rin sila sa election, pero conditional election. Anong ibig sabihin? Oo, tama naman, pinili kami ng Diyos, pero kaya kami pinili ng Diyos kasi nakita na ng Diyos na mananampalataya kami. Anong klaseng election yun? Na kaya ka pinili ng Diyos, nakakatawa yun, no? Kaya ka pinili ng Diyos kasi nakita ng Diyos na pinili mo na siya. Kaya ka pinili ng Diyos kasi nakita na ng Diyos in a distant future na pipiliin mo siya. Ang linaw-linaw naman sinasabi ng Epeso He chose us in Him before the creation of the world to be holy. Mamaya, marami pang mga talata na magpapakita na hindi tayo ang pumili, kundi ang Diyos ang pumili muna sa atin. Romans 9:11-16. Look at this. This is one of the most contested passages of the Bible. Sabi po dyan sa Romans 9:11, yet before the twins were born or had done anything good or bad, in order that God's purpose in election might stand. So, in order daw, para patunayan yung doctrine of election, na ito'y not by works, but by Him who calls, she was told. Sinabihan siya, si Rebecca, na ang sabi dyan, the older will serve the younger. Just as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. What then shall we say? Is God unjust? Not at all. Si Pablo na may sabi dyan Kasi imagine niyo nasa sinapupunan pa yung sanggol, yung kambal, si Esau at saka si Jacob. Pero ang sabi nung anghel dun sa nanay, no? Pinili na ng Diyos si Jacob at kinamuhian si Esau. Sa verse 14, anong sabi? Anong sasabihin natin? Hindi matuwid ang Diyos at yan ang katuwiran ng mga hindi naniniwala sa doctrine of election. Sinasabi nila na ang Diyos ay unjust. Yang sinasabi nyo, sinabi na yan ng mga kumokontra kay Apostol Pablo. Pero ang linaw-linaw ng sagot ni Pablo sa verse 15, hindi ganon. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion.
Lagi ko pong sinasabi, may mga taong mas marunong pa sa Diyos. Pagdating sa kaligtasan, wala tayong kinalaman, hindi tayo mas magaling kaysa sa Diyos. Pinipili ng Diyos ang kanyang ililigtas. Amen? It does not therefore, look at this. Salvation is not dependent on human desire. It does not dependent on human effort. It is dependent on God's mercy. Kaya kung naligtas tayo, habag lang yun ng Diyos. Kapag ikay nanampalataya, kinahabagan ka ng Diyos. At ikaw ay pinili na ng Diyos, predestined to be saved. Kung wala yung mga talata na binabanggit natin, di wag niyong paniwalaan. Kaya paulit-ulit lang to. Doon nagsisimula ang ating salvation. Nagsisimula ang kaligtasan doon sa election, sa predestination. Ephesians 1:4-5, Romans 8:29-30. Ngayon, pagkatapos na ikaw ay nakalagay na sinabi na pinili, anong susunod na mangyayari? Ang sabi, yung mga pinili ng Diyos bago palikain ng sanlibutan, tatawagin ng Diyos. Ang tawag doon, effectual calling. Sabi po sa John chapter 6:37, all those the Father gives me will come to me. Yung mga pinili na bago palikain ang sanlibutan, ay ibinigay na ng Ama kay Jesus. At ang sabi po, darating yung panahon na yung mga pinili na yon ay lalapit sa Panginoong Hesukristo. Kasi tatawagin yung mga yon para kay Jesus. And whoever comes to me, Jesus said, I will never drive away. All those the Father predestined to come to Christ will eventually come. Romans 8, balikan natin. Yung pinili, though si predestined, He will also called. I highlighted the word called. Calling. Tatawagin yan. At ano po ang sabi? Romans 8:30, yung mga elect, sila po'y tatawagin. At sa 1 Corinthians 1:9, God is faithful who has called you to what? Into fellowship with His Son. Yan ang pinatunayan ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kayo ikang mga taga-Korinto, tapat ang Diyos na nung pinili kayo bilang mga anak bago palikain ang sanlibutan, tinatawag niya ngayon, no, para makipag-fellowship sa kanyang anak. Kaya ang iglesia, take note, pag pinag-usapan ng iglesia, ito'y tao, hindi building. Yung iglesia, tinawag para maging kay Kristo na si Jesus ang ulo. Amen? At yung iglesia na yon ay hindi makukumpleto hanggang sa ikalawan niyang pagparito. Pag nakumpleto na yung body, then Christ will come. Kaya we preach the word, we continue to preach the gospel kasi meron pang elect na kailangan tawagin. At yung mga elect na yon ay tatawagin. Yung effectual calling, take note na po, ito pong effectual calling ay yung tinatawag na inward call. Galing po yun sa loob. Yung inward call na yon, Holy Spirit ang gumagawa nun. Po. Through the preaching of the word and the work of the Holy Spirit, God irresistibly draws the elect to Himself. No, ito naman po yung tinatawag na irresistible grace. Ano po? Yung irresistible call ng Diyos. Na kapag tinawag yung elect, tutugon yung elect.
sa panawagan ng Diyos para kay Kristo. This is distinct. Listen, ito po'y distinct from the general gospel call. Ito pong tinatawag na effectual calling, ito yung nagbibigay ng kaligtasan. Ano po? Ito yung pagtugon ng isang ng isang pinili para tumugon sa panawagan ng ebanghelyo. Magsisimula yan inwardly. At dahil doon sa tawag na yon, magre-resulta ito ng pangatlong hakbang. Ito ang magiging daan para ang isang tao ay maborn again. Ang third step ay regeneration. Ano yung regeneration? Ito yung new birth. Ito yung kapanganakang muli. So again, nagsisimula sa election, tapos yung mga elect magkakaroon ng effectual call o inward call, and then ipapanganak sila. So John 3:38, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Ito ang usapan ni Nicodemo at ng Panginoong Jesucristo. Sabi ni Nicodemo, "How can someone be born when they are old?" Nicodemus asked, "Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born." Sumagot si Jesus, "Very truly I tell you, no one," take note, "no one can come or no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit." So dito po ngayon sa verse 6 ipinakita yung dalawang uri ng kapanganakan. Flesh gives birth to flesh. Yan yung birthday mo. Yan yung araw na inilabas ka sa sinapupunan ng nanay mo. Kung through vaginal delivery or through cesarean delivery, it doesn't matter. Ipinanganak ka sa mundong ito, flesh gives birth to flesh. But the Spirit gives birth to spirit. That is another birth. Kaya sabi ng Panginoon, you should not be surprised at my saying, you must be born again. Kailangan ipanganak ka sa dalawang bagay na ito. Panganak ka sa laman, ipanganak ka sa Espiritu. Ang malaking tanong, paano ba ito? Ang sabi sa verse 8, "The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell." You cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Kaya mga kapatid, tandaan po ninyo, malinaw na binabanggit na ang kapanganakan sa Espiritu'y hindi isang ritual. Hindi isang repeat after me propaganda. Hindi isang deklarasyon na born again ka na dahil pinatungan ka ng kamay, dahil napasunod ka sa prayer. Hindi. Ang pagiging born again ay pagkilos ng Espiritu katulad ng hangin. Di natin nakikita pero alam nating may hangin. Ganon ang ipinanganak sa Espiritu. You will know. Deep down inside, you know that you have been born again. Kaya hindi natin pwede lokohin ang mga sarili natin. Kung ano man yung ating mga ginagawa, ano man yung ating mga pagpapasya, alam natin kung ito po ay pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos o hindi. Sabi ni Tito, sabi po sa Titus 3:5, sabi diyan, sabi ni Pablo, He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal of the Holy Spirit. Rebirth and renewal are synonymous. Ipinanganak at muling binuhay ng Santong Espiritu. Being born again is the work of the Holy Spirit. It is the same in Ezekiel 36:26 na sinabi ron, I will give you a new heart, a new spirit in you. Yung pagbibigay, kasi patay yung espiritu, malibang palitan ito ng espiritong buhay. At ang sabi, I will remove from you your heart of stone
and I will give you a heart of flesh. So, therefore, regeneration is the sovereign work of the Holy Spirit. And regeneration is making the sinner is spiritually alive. Bubuhayin muna. Sino ang bubuhayin? Yung mga elect na tinawag, bubuhayin. Katulad ng karanasan ng si Lazaro ay namatay, pagdating ng Panginoon, yung patay na katawan, tinawag at ito'y nabuhay. Ganon din sa Espiritu. Sa tawag ng Panginoon, ang ating Espiritu'y mabubuhay at tayo'y ipapanganak na muli. And take note that regeneration precedes faith. Kaya pag ang turo pananampalataya ang magre-regenerate, patay na. Labo-labong kalamay na yon. Napakahirap ng ipaliwanag nun. Talaga hong puro human effort na yon. Ipapakita ng pastor na ito na ikaw ang nagpasya, hindi ka totally patay, hindi ka patay sa kasalanan, ikaw ay may natatanging kalikasan para magbalik loob sa Diyos, pero hindi ganon ang turo ng Biblia. Dahil pipilitin ng mga pastor na ito na paniwalain kang ikaw talaga ang may kakayahang magligtas ng iyong sarili dahil ikaw ang nagpasya. At dahil ikaw ang nagpasya na tanggapin si Kristo, pwede ka ring magpasyang bumitaw at lumayo kay Kristo. Hindi ganon. Malabo yun. So regeneration is the sovereign work of the Holy Spirit. Ano po ang sinasabi ng Ephesians chapter 2? Look at this. Ephesians 2:1-5. As for you, referring to the believers, referring to the Ephesians, anong sabi ni Pablo? As for you, you were dead in your transgressions and sins. So, para sa bawat isa sa atin, tayo mga patay sa ating mga kasalanan. Verse 2, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Sinasabi ni John John 8:44, kayo'y sa inyong mga amang diablo at ang kalooban ng inyong ama ang inyong nasusunod. Yun ang sabi ni John ng Panginoon sa aklat ni John 8:44. Na dati, yung tayo'y nabubuhay pa sa verse 2, in which you used to live when we followed the ways of this world. Yung ruler of the kingdom of the air, sino ba yan? Si Satanas yan. The spirit who is now at work in those who are disobedient. Sino ba yan? Si Satanas yan. Sabi diyan, all of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Katulad ng marami, we were by nature deserving wrath. Pero itong maganda, itong biyaya. But because of His great love for us, God who is rich in mercy, anong ginawa? Dahil tayo elect, dahil tayo predestined, He made us alive with Christ, even when we were dead in transgression. So ngayon, masasabi na, it is by grace you have been saved. Malinaw? Nung namumuhay pa tayo sa kasalanan, sinusunod natin ang Panginoon ng mundong ito. Sinusunod natin si Satanas, ang pita ng laman. Mga patay tayo, pero sa habag ng Diyos, dahil ikay pinili, dahil ikay predestined, tinawag ka at ikaw ay na-born again. Amen? Ngayon, at this point, may kinalaman ka ba? Wala. Meron ka bang ginawa at this point? Wala. Lahat yan gawa ng Diyos. Yung pagkakapili sa iyo ng Diyos, yung pagkatawag sa iyo ng Diyos, yung pagkaka-born again sa iyo ng Diyos, wala kang kinalaman dyan. Ano susunod dyan, kapatid? Ang susunod dyan, faith and repentance. Ang tawag dyan, conversion. Yung born again, take note, yung born again, siguradong mako-convert. Kaya eto na ngayon papasok yung faith. Regeneration muna, bago faith.
Kasi imposible kang magkaroon ng faith kung ikay patay. Mahirap bang intindihin yan? Kaya pag gumawa ng order of salvation, yung mga nasa kabilang channel, hindi ko alam paano nila pinagja-jumble-jumble. Kaya yung mga pastor na nakikinig sa akin, especially doon sa dating channel, makinig kayo mga kapatid. Pagkatapos na ma-regenerate ang tao, pagkatapos na ma-born again ang tao, dito pa lang siya mako-convert. Acts chapter 20 verse 21. I have declared both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus. Tanong, paano yan mangyayari? Ephesians 2, 8 and 9. Paano mangyayari yon? Na ang Hudyo o ang Griego ay magkakaroon ng pananampalataya. Paano? Ang sabi diyan, it is by grace. For it is by grace, biyaya yun ng Diyos. You have been saved, sabi diyan ni Pablo sa mga taga-Epeso, through faith. At itong faith na ito, hindi galing sa inyo. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Pagkatapos ng isang tao ay ma-born again, na hindi naman natin alam paano ginawa yun ng Diyos. Basta alam lang natin, tayo ay na-born again, kasi umiihip nga araw ang hangin, di natin alam saan galing, pero alam nating may hangin. Ganun din daw ang ipinanganak sa Espiritu. Alam nating na born again tayo kasi dadalahin tayo nito. Take note, dadalahin tayo nito saan? Sa pananampalataya kay Kristo, kasi ang Diyos bibigyan tayo ng pananampalataya para makilala natin ang kanyang bugtong na anak, ang daan, katotohanan at ang buhay at ang ginawa ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo para tayo itubusin. Makikilala na natin si Jesus ngayon na siyang ating tagapagligtas. At dahil doon, makikita natin ang kanyang kaluwalhatian, makikita naman natin ang ating kasalanan, magsisisi tayo ngayon. Repentance ang magiging dulot nito. Kaya kung titingnan ninyo lahat ng mga na-convert sa Bible, si Sakeo, nung kanya nang nakita ang kanyang kasalanan at nakita na niya ang kaluwalhatian at pag-ibig ni Kristo, ano ginawa niya? Lord, ibabalik ko yung mga nakolekta kong may daya. Si Levi, na naging Matthew, biglang tumigil sa kanyang pagiging tax collector. Si Pablo, biglang naging apostol ni Kristo na dating kalaban. You see the difference, mga kapatid, ng teaching? Ngayon, eto mga turo ngayon, nakakatawa eh. Yung conversion experience, ito ngayon ang itinuturo ng mga pastor na araw ng iyong pagiging born again. Hindi mo nga alam yung kung kailang naganap yung regeneration. Yung conversion, pwede mong malaman kung kailan. Kasi ito yung panahon na naglaga ka ng iyong pananampalataya kay Kristo dahil nagkaroon ka na ng faith at nagsisi ka ng iyong kasalanan. Conversion yon, kapatid. Tandaan, sa Philippians 1:29, for it has been granted. Ano bang ibig sabihin sa Tagalog niyan? For it has been granted to you. Ibig sabihin, ibinigay sa iyo on behalf of Christ, not only to believe. Ibig sabihin, yung to believe in Christ was granted. Ang linaw niyan, hindi po ba? Yung pananampalataya kay Kristo was granted to us on behalf of Christ. Kaya tayo binigyan ng pananampalataya dahil kay Kristo. Amen? Para hindi mawalang kabuluhan yung kamatayan ng Panginoon. Tiyak kung kanino ibinigay si Jesus. Hindi po inihagis ng Ama si Jesus at sinabing, bahala na kayo dyan ha. Kung sino mananampalataya sa anak ko, yun ang ililigtas ko. Hindi ganon.
Ibinigay ang Panginoong Hesukristo sa tiyak na pagbibigyan, at ang tutubusin ng Panginoong Hesukristo walang iba kundi yung kanyang pinili bago palikain ang sanlibutan. So hindi fishing expedition ang ginawa ng Ama. Nahinagi si Jesus, pain. Sino kaya kakagat kay Jesus? Kung sino kumagat siya, ililigtas ko. Hindi ganon. Hindi ho ganon. Kaya yung mga turo po ngayon na nagkalat, no, na para bang, I'm going to preach the gospel, kung sino man sa inyo tatanggap, may opportunity. No. Tiyak ang pinagbigyan kay Jesus. At ito ay para dun sa kanyang mga pinili. At yung mga pinili, pag tinawag, eventually ay maboborn again, at pag naborn again, bibigyan din ng pananampalataya, makikilala nila si Jesus at magsisisi ng kasalanan. Therefore, mamumuhay na ngayon sa kabanalan. Hindi tayo namumuhay sa kabanalan para maligtas, kundi ito'y epekto ng pagiging ligtas. Once regenerated, the believer responds in faith and repentance. Both are gifts from God. And through faith, trust in Christ alone for salvation, leading to a turning away from sin. Amen? Ngayon, dahil nanampalataya, nagsisi ng kasalanan, ano magiging epekto nito? Kapatawaran. Justification. Pawawalang sala ka. Kasi ito yung layunin kung bakit si Kristo namatay. Sa kamatayan ni Kristo, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nag-anyong alipin para tubusin ang kanyang mga piniling ililigtas. Yung kasalanan natin, na ating naging kasalanan, inihingi natin ng tawad, ibinigay natin yun kay Kristo sa krus. At ang kanyang pagiging matuwid ng hindi niya pagkakasalat, kanyang pagiging masunurin sa kautusan, ibinihis niya sa atin. Yun po yung nangyari sa krus, the great exchange. At dahil po sa nangyaring iyon, pag tiningnan tayo ng Ama, hindi na tayo makikita bilang makasalanan, kasi ang makikita sa atin ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo, katulad noong Passover, the very first Passover sa lugar ng Ehipto, na may pahid ng dugo ng kordero ang pintuan ng mga Israelita. Lalampasan na yan dahil ang tahanang yon ay pinatawad ng dugo ng kordero. That is justification. Romans 3:24-26. Those whom God predestined will be called, and those whom He called, He will justify. Sabi Romans 3, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness, because in His forbearance He had left the sins committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate His righteousness at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. So ano pong sabi dyan? Justification, Romans 2:16. Sabi po, know that a person is not justified by the works of the law. Hindi tayo napawalang sala dahil may ginawa tayong mabuti. Subalit tayo napawalang sala by faith in Jesus Christ. Nung tayo nanampalataya na, nagsisi ng kasalanan, ang sabi dyan ni Pablo sa mga taga-Galasya, tayo ay napawalang sala. So we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ.
and not by the works of the law, because by the works of the law, no one will be justified. Because of our total depravity, no one will be justified because no one can come to Christ. Amen? So, justification is God's legal declaration that the sinner is righteous based on Christ's imputed righteousness. So, it is by faith alone, apart from works. Romans 4:5, however, to the one who does not work but trust God who justifies the ungodly, their faith is credited as righteousness. Amen ba mga kapatid? Na po, sana lumilinaw. Pagkatapos niyan, na po, iisa-isahin natin uli. Pag predestined, pinili. Pagkatapos po, napiliin, effectual call, tatawagin. Pagkatapos na tawagin, regeneration, maboborn again. Pagkatapos na maborn again, mananampalataya at magsisisi ng kasalanan. Pagkatapos po noon, pawawalang sala, justification, panlima. Pang-anim, ano susunod? Ikaw ngayon ay ibibilang sa pagiging anak. Adoption yon. That is the doctrine of adoption. Kaya mahalaga, inaaral yan mga kapatid yung mga syon na yan. Di po ba? Hindi na po yun nauunawaan ng mga kaanib ngayon kasi wala namang pagtuturo ng ganyan. Pagpasok mo sa simbahan, magkakantahan na lang kayo ng magkakantahan doon. Tapos bobulahin ka lang ng bobulahin ng pastor linggo-linggo. Tapos may prayer meeting kayo, babasa kayo ng konting Bible. Mananalangin, tapos balik na naman ng linggo. Ganon ang ganon hanggang sa tumanda ka, hanggang mamatay. Wala kang natutunang ganyan. Di po ba? Tapos yung pastor mo, tanggap ng sweldo, pupunta lang naman pag linggo at saka prayer meeting pag Wednesday. Kaawa-awa ang mga simbahan. Ngayon, huwag kayong mahiyang magtanong. Kasi nakakarinig kayo rito ng turo. Narinig nyo itong mga aral na to. Tanungin nyo, kulitin nyo yung pastor nyo. Pastor, turuan mo kami. Kung hindi mo alam, aralin mo, pastor, kasi importante, kaluluwa nakataya rito. Lumalaki kami, tumatanda kami sa simbahan, hindi namin nalalaman. Kaya kapag nakarinig ng mga kulto, natatangay. Nakarinig lang ng turo ng G12, tangay. Nakarinig ng turo kung ano-ano, bago sa pandinig, nadadala. Kasi hindi mga nagsisipag-aral. Pagkatapos po ng pagpapatawad ng Diyos, ang susunod nun, ibibilang ka sa kanyang pamilya. Romans 8:15-17, the spirit you receive does not make you slaves. Yung tinanggap nating espiritu, dahil tayo na born again, di na tayo ginawang mga alipin para mabuhay pa tayo sa takot. Bagkos, yung espiritong ating tinanggap, ginawa tayong anak ng Diyos. Kaya ngayon, nakakatawag tayo sa kanyang Ama. Pag nananalangin tayo, Ama, our Father, Abba Father. Dati, hindi naman natin siya matawag ng Ama, nakakahiya kasi hindi ka naman anak. Tatawagin mo bang tatay yung hindi ka naman anak? At ngayon, may access na tayo sa Diyos and we called Him Father. The Spirit Himself ang nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo anak ng Diyos. Alam mong anak ka ng Diyos dahil nakakatawag ka ng maluwag sa kalooban mo sa Diyos ng Ama. Ama, our Father, my Holy Father. Now, if we are children, then we are heirs. Ngayon, kung ikay anak, tagapagmana ka. Kung hindi ka anak, wala kang mamanahin. At dahil tayo anak, co-heir tayo ni Kristo. Kung ano mamanahin ni Kristo, ganun din ang ating mamanahin. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Kaya huwag nyo rin aalisin, we are called to faith and believe, but we are also called to suffer. Hindi po tayo exempted doon.
Kaya yung mga pagtuturo ng Kristiyano, puro ginhawa, puro prosperity, walang suffering, niloloko lang po kayo. Ang sabi ng Biblia, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Kaya, pag meron akong tumayo sa pulpito at sinabi na, tanggapin mo si Kristo at ganito ang mga mangyayari, ganito ang pagpapala, naku, lumayas na kayo ron. Go and run away. You are being manipulated. Ang susunod nun, hihingin nun yung pera nyo, yung offering nyo, tatakutin kayo pag hindi kayo nagbigay at kung ano-ano pang mga pagmamanipula. Galatians 4:7, but when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law. Anong purpose? To redeem those under the law that we might receive adoption to sonship. Amen? So yung pinawalang sala, ibibilang na ngayon bilang anak ng Diyos. The believer is brought into God's family, receiving all the rights and privileges of sonship, and this grants us a new identity in Christ and access to the Father. We can now pray and call Him Father. Pagkatapos niyan, na nandun ka na sa pamilya ng Diyos, kabilang ka na sa iglesyang laganap, you are now part of the family. Ang susunod niyan, mamumuhay ka sa buhay ng pamilyang ito. Sanctification ang kasunod niya. Ano naman niya sanctification? Sabi po, 1 Thessalonians, it is God's will that you should be sanctified. Ano yung sanctification? You should avoid sexual immorality. Ang sanctification, pamumuhay sa kabanalan. Philippians 2:12-13, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Sabi ni Pablo, yung salvation na meron ka, i-workout mo pa yan ng may panginginig. Hindi po yan magwa-workout ka para ka magka-salvation. No, you already have been saved. You have the salvation with you. Work it out continuously. Mamuhay ka parang muscle yan. You have muscle, i-workout mo para lumaki pa yung muscle. Yung pong ibig sabihin yan. Minsan ginagamit po yan ng ibang pananampalataya, taliwas, para paniwalain na, kailangan mo i-workout yung salvation mo nang may fear of trembling para kang magkaroon. Diba? Baliktad yun eh. Sablay yun. Sinasabi diyan, continue to work out your salvation. You have the salvation, but you have to continue to work it out. Pero, ang sabi diyan sa verse 13 ang Diyos naman ang tutulong sa iyo to work it out. Pinapakita diyan na ang sanctification, mga kapatid, ay ongoing process. Sanctification is the ongoing work of the Spirit conforming believers to Christ. So, ang sanctification, dalawa. It is both definitive. Ano ibig sabihin nun? Set apart at salvation. Pag ikaw ay na born again ikaw ay sanctified na. Dati ka nga marumi, nilinis ka na. So, ligtas ka na. Pero tandaan natin na ang sanctification two-way. One way is definitive and the other is progressive. Ano ibig sabihin nun? Bagamat ikay pinawalang sala at ikay malinis na dahil doon sa ginawa ng dugo ni Kristo, magpapatuloy ka sa kabanalan dahil may mga pagkakataong magkakasala pa rin tayo. At ito yung epekto ng old nature. Because of the old nature, nandun pa rin yung pita, andun pa rin yung pagkatukso, andun pa rin yung mga bagay na gusto nating balikan ng dating Ehipto. Nakuha niyo po? So we need to grow in holiness throughout our lives.
So dalawa yan, no? Define natin. Definitive sanctification, the initial act where believers are set apart as holy. Yung 1 Corinthians 6:11 ang sabi, and that is what some of you were, but you were washed, you were sanctified, you were justified. Amen? Then, ano naman yung progressive sanctification? It is a lifelong process where believers grow in holiness and obedience. Ang talata, Hebrews 12:14, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Amen? Now, anong susunod yan? Dahil tayo ay nasa sanctification. Yan yung ating mga kalagayan ngayon. Nagpapakabanal tayo. Ang susunod yan, pangwalo, magpe-persevere tayo. Yan yung perseverance of the saints o yung sa ibang termino, preservation of the saints. Almost the same lang naman yan. Kaya lang naman tayo nakakapag-persevere, kaya tayo nakakapanatili kasi merong Diyos na pine-preserve tayo. Amen? Sabi sa John chapter 10 verse 27-29, my sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. I give them eternal life, sabi ni Jesus, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. For my Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Paulit-ulit. No one will snatch them out of my hand. And no one will snatch them out of my Father's hand. Linaw. Wala kang kawala. Hawak ka na ni Kristo, hawak ka pa ng Ama. So there is that reality of salvation, eternal security. Amen? Kaya yung sinasabi nila na pwede kang makakawala. Kung gusto mong kumakawala, maling doktrina talaga ho yun. Kung tumanggi ka na, ayaw mo na maligtas maling doktrina yun. Kasi yung tunay na iniligtas ng Diyos, hindi makakakawala. Amen? So, Philippians 1:6, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion. Siya na nagsimula ng mabuting bagay, ay siyang tatapos nito hanggang sa araw ng Panginoong Hesukristo. Kaya tayo nagpapatuloy sa tulong ng Espiritu Santo, synergistic, progressively. Ang sanctification ay katuwang natin ang Espiritu. At tayo po'y nakakapanatili dahil tayo ay preserved ng Ama at ng Anak at sa tulong ng Santong Espiritu. Though true believers will persevere in faith to the end because they are kept by God's power, though they may struggle with sin, they will never fully and finally fall away. Amen? So ang means of perseverance, God preserves believers through means katulad ng scripture, prayer, sacraments, and even Christian fellowship. Yon ang mga means of grace na ginagamit. Amen? Hebrews 10:23-25, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Now, ano ang dulo? Ang dulo niyan, glorification. Ito na lang ang ating hinihintay. Amen? Ang glorification, Romans 8:30, and those He predestined, elect, He will be called. And those whom He called, He will be justified. And those who have been justified will be glorified. Hindi na sinama ni Paul yung sanctification dyan, sa pagitan niyang justification and glorification.
Kasi napawalang sala, automatic na yun eh. Kung ano man na maging buhay mo rito, sigurado naman yung mamumuhay ka sa kabanalan, at kung ano man yung maging buhay mo, tandaan mo, ang kasunod naman nun, because of the preservation of God, you will be glorified. Yun lang ang paliwanag doon. Ito po. So 1 John 3:2, Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made, o not yet been made known. Di pa natin alam. But we know that when Christ appear, ito yung malinaw, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Hindi malinaw kung ano magiging tayo, pero pagdating ng Panginoon sa Kristo, we shall be like Him. Amen? So the final step in salvation, where believers are fully conformed to the image of Christ in body and soul. This occurs when? At the resurrection of the dead, when we receive our glorified body. Amen? So the new heavens and new earth, the ultimate fulfillment of glorification, is dwelling with God forever in the new creation. Revelations 21:1-4. Sabi po dyan, ni John, I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. Yan po yung pangitain ni John. Now, ating pong balik-aralan, the order of salvation, the ordo salutis, nagsisimula ito saan? Sa election, predestination, tatawagin, and effectual calling, ipapanganak, born again, tapos mananampalataya at magsisisi ng kasalanan, pawawalang sala, ibibilang sa mga anak ng Diyos, mamumuhay sa kabanalan, mananatili dahil sa preservation of God, and then glorification. Kung hindi ho malinaw yan, ewan ko po kung ano sa inyo ang malinaw. Kung iyan eh, kung para sa inyo, yung budang labo niyan, ewan ko sa inyo kung ano malinaw. Amen? So, screenshot nyo po yan. That is the order of salvation in the Reformed perspective. Now, i-conclude na po natin. Bilang conclusion, the Reformed order of salvation highlights God's sovereignty in salvation from beginning to end. It underscores the security of the believer, the necessity of sanctification, and the ultimate hope of glorification. So understanding this order deepens our assurance in Christ and motivates us toward worship and holy living. Soli Deo Gloria. Amen? Mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po. Mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Dito po sa Tinig ng Pag-asa.